My dear brothers and sisters, yung gratitude can be polite, but sometimes nagiging shallow. Our first reading, narinig natin, addressing the rulers and leaders. Sabi dito, listen, O kings, and understand. My dear brothers and sisters, sa scripture, pag sinabi ring kings, hindi lamang literally doon sa mga kings. Yan din ay nagsisimbolo ng anyone with responsibility. Pwede rin yan maging mga magulang, mga teachers, and even leaders, political leaders. So yan yung panawagan. Listen, O kings, and understand. And the book of wisdom speaks to all who entrusted with others. Kaya ito yung pinapanawagan sa atin, yung ating atensyon, especially sa mga leaders who hold great power. To rule with humility and to remember that all authority comes from God. Yan yung pinaka-basic na dapat lagi nating makita at maintindihan. Even sa pagiging magulang, pagiging teacher, importante na maintindihan natin na yan ay nagmumula sa Diyos. Kaya unang panawagan dito sa atin, listen and understand. And it continues, to you are my words addressed that you may learn wisdom and that you may not sin. These are therefore my words. Long for them, and you shall be instructed. This means, my dear brothers and sisters, without wisdom, hindi rin natin makikita yung ating role. At hindi rin natin makikita na yan ay nagmumula sa Diyos. More so, hindi rin natin may express yung gratitude. Recognizing that everything we have is entrusted to us. And in biblical thought, wisdom is not mere intelligence. It is living rightly before God. So kung ikaw ay may kaalaman, ibig sabihin ikaw ay nabumuhay na kung saan alam mo yung instructions, yung itinuturo ng Diyos. Kaya importante na merong kampusong, merong gratitude. And at the same time, merong ka ring faithfulness. Kapag wala tayong gratitude, kapag wala tayong faithfulness to God, mahirap makita o yung ating mga ginagawa sometimes ay malayo sa mga itinuturo ng Diyos. Kaya importante sa ating buhay, we are all leaders, isipin natin na yan yung mga importanteng qualities ng leader. At yan din yung dapat natin maging pamantayan. May spirit of gratitude and faithfulness to God. And you will realize kung ano yung kanilang magagawa kapag meron silang qualities na ganito. Jesus was on the way to Jerusalem. Itong kanyang journey, alam natin na yan ay journey na kung saan hindi lamang yan sinabi na umpisa ng gospel na si Jesus ay pupunta sa Jerusalem. O kaya naman sa ibang gospel inuumpisahan na He set His face toward Jerusalem. Ibig sabihin po nito ipinapakita yung objective ng ating Panginoon. His walk toward our salvation. That is why kapag nalalapit na yung Lent, nakikita natin na yung patungong pagpunta ng pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem. At dito mangyayari yung kanyang passion, where He will offer the greatest healing of all, our redemption through the cross. And so, my dear brothers and sisters, along this journey, makikita rin natin, kung babasahin natin, mayroong mga nai-encounter yung ating Panginoon. May mga storya na kung saan, ipinapakita niya yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya naman, dito, nakita natin, yung storya, isunod dito, pagkatapos ng kanyang objective to go to Jerusalem, ito yung sumunod na storya. Na-meet niya itong 10 lepers. These 10 lepers cried out for mercy. At alam natin,
na sa panahon nila, nagsasama-sama sila sapagkat sila yung merong ganong karamdaman. At kailangan nilang isigaw kapag sila ay nalalapit sa mga tao na sila ay merong ketong. Para nang sa ganon, mabigyan ng babala yung mga malilinis na hindi sila madikit dito sa kanila at hindi sila mahawa. Dahil kapag sila ay nagpumilit at mahawa nila o mahuli silang nakikijoin sa halimbawa dito sa atin, pwede silang stone to death dahil makukontaminate nila yung community. Ganun yung kanilang buhay. Pero sa kanilang buhay na ito, naging naririnig nila na may pag-asa. Mamit lang nila itong taong ito. At yan ang ating Panginoon. At napakaganda dahil hindi lamang nila naririnig itong identity ng ating Panginoon. Malalim yung pag-unawa nila kung sino siya. Maybe tinahawakan nila na siya yung ating pag-asa. Mamit lang natin siya ay matatamo natin yung ating inaasam. Kaya naman, kung makikita natin dito, hindi nila tinawag ang Panginoon na kung saan ay pagtawag na, Jesus, yun lang, pagalingin mo kami. Ang sabi nila, Lord, have mercy on us. Kinikilala nila yung divine authority ng taong dumadaan sa kanila. At dahil dito, sila ay napansin ng Panginoon at hindi kumbaga yung power ng Panginoon, sinabi lamang sa kanila, go, present yourself sa pari. At alam natin, itong pari lamang ang magde-declare na sila ay malinis. Wala nang iba. At sila ay excited, except dito na natin nalaman yung identity nilang lahat. Ang isa sa kanila ay Samaritan, foreigner. At alam din natin kung gaano nila dinidespise yung foreigner. Kapag doon sa karamdaman, magkakagrupo sila. May common silang sakit. Pero noong sila ay na-realize nilang malinis, yung some excited, pumunta at i-present yung kanilang sarili sa pari. Para nang sa ganon, pag na-declare, tatakbo pabalik sa kanilang pamilya, sa kanilang community. Pero itong isa, sabi nga, hindi niya kailangan pumunta doon sa pari, pero ano yung kanyang ginawa? Siya ay bumalik doon sa mismong nagbigay sa kanya ng kagalingan. Yan ay napakagandang hamon sa atin. At sabi raw po, itong turning back nitong Samaritan na ito, it means more than a physical return. It is a spiritual conversion. His gratitude became the doorway to a new relationship. Doon niya nakita na siya ay gumagaling at hinanap niya kung sino at bumalik siya doon sa nagbigay sa kanya ng kagalingan. Siguro po matanong din natin minsan sa ating sarili. Kapag tayo ay nabibigyan ng grasya, nabibigyan ng mga blessings na ating hinihingi, minsan nakakalimutan natin ang bumalik para magpasalamat. Pero yung napakagandang lesson na ating makikita dito, sa pagbalik nitong Samaritan na to, nakita niya mismo yung nagbigay. Kaya tayo, sa pagbabalik natin sa pasasalamat, ganun din yung encounter na ating nakikita. Namimit natin yung giver. And what a blessing. Natanggap mo nga yung blessing, namit mo pa yung giver. Di po ba yan din ang inyong ginagawa sa pagbalik natin dito? Dahil dito sa simbahan, na-encounter natin yung giver. Dito sa simbahan, hinihiling natin yung ating mga dasal. Na sana, Lord, matanggap ko na po itong aking hinihiling. At tayo rin, kapag nare-realize natin ito, tumatakbo tayong pabalik, nagpapasalamat sa giver. At dito, yung puso natin, napakasaya, ramdam natin, namimit natin ang ating Panginoon. And so, my dear brothers and sisters, ito rin ginagawa natin. Ito ay tinatawag nating Eucharist. It means thanksgiving. So every Mass is our act of returning, falling at the feet of Christ as that Samaritan did. Not just to thank Him, but to stay with Him. Napakagandang actions. Falling at the feet of Christ. So makikita natin ito yung ginawa ng Samaritan, fell at Jesus' feet,
At sa pero po, in Jewish culture, yung gesture na ginawa niya is reserved for worship. Which means, this man recognized something divine in our Lord. Simula pa lamang sa pagtawag, Lord, have mercy on us. Tapos sa pagkanyang pagbabalik, doon sa paanan ng Panginoon, a gesture recognizing yung divine in Jesus. And so, ganun din tayo. Di po ba, sa galak ng ating pasasalamat, sa binigay na regalo ng ating Panginoon, ano po ba yung nararamdaman ng ating puso? Nararamdaman ba natin yung divine moment na nakikita natin sa Panginoong ating giver? At masasabi natin yung tunay nating pasasalamat. So, itong Samaritan na to, my dear brothers and sisters, ang kanya pong nakita, he saw not just a healer, but the living presence of God. The true temple where mercy dwells. And so gratitude lead him to worship, and worship lead him to his salvation. Di po ba ganyan din tayo? More than sa paglapit at pagpapasalamat sa ating prayers, minsan tumatakbo rin tayo pabalik doon sa confession. Di po ba ang binibigay ding healing sa atin? At yung ramdam ng ating puso, yung bagong buhay. At yung ramdam ng ating puso, yung gratitude na masasabi natin, ramdam ko rin yung divine presence, na ako ay niyakap ng Panginoon at sinabi niya na ito, bagong buhay ang iyong tinatanggap. My dear brothers and sisters, today also we celebrate si Saint Josaphat. Siya ay bishop and at the same time naging martyr. At alam natin na ang buhay ng mga santo, even yung mga martyr, pagpapakita ano ba yung ibig sabihin ng gospel. Sa kanyang buhay, ipinakita niya na nung time na yon mayroong great division between Eastern and Western Christians. Pero sa pagsasabuhay niya nitong gospel, ipinapakita niya yung paano ba tayo united with the Lord. Yung kanyang fidelity. Hindi lamang yan ay dapat duty ng isang bishop, kung hindi duty nating lahat, at isinabuhay niya yan. Ayan ay pagpapakita ng gospel of gratitude. A life offered back to God who called him. Kaya yan din yung naging buhay niya, yung kanyang pasasalamat bilang maging witness ng pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos, lalo na sa kanyang buhay. Ini-offer niya ito para ma-realize natin na yung kanyang great example ay pagpapakita ng gratitude. And so, my dear brothers and sisters, today as we continue to reflect this word of this gratitude, hindi lamang po yan it is more than feeling. It is our faith na nagiging action. And sa pasasalamat mo ito, nararamdaman mo yung presensya sa iyong buhay. Amen.